Hello, magandang araw mga kababayan. Komentaryo lang po natin itong pagtatanong ni Risa Ontiveros sa witness at sa prosecution mga kababayan. Kasi nga po, halatang halata po siya rito na in favor po talaga siya kay BP Sara mga kababayan. Pakinggan lang po natin. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Tig isang tanong lamang po para sa witness at para sa prosecution. The lady may proceed. She has 2 minutes. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Kalilong, nung sinabi nyo na nag-conduct kayo ng open source intelligence, pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024 video, at nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October 18, 2024, anong basis nyo para sabihin na yung mga statements sa October 18 press conference ay halintulad sa November 23 video na may assassination threat? In other words po, ano pong napansin yung magkakapareho dun sa statements nung October 18 at nung November 23? O what do they have in common? Both were, ang tinutukoy po at pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po. Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo Opo. at Hindi na sila magkasundo and ang ina-address po parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference is yung President si po. Presidente. Okay. And then, Mr. Presiding Officer, salamat kay Mr. Kalilong. Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Well, Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, there is an Yan mga kababayan. Pero kung tutusin, kung nag-iisip to si Risa Ontiveros mga kababayan, yung ginawa po ni BP Sara ay hindi naman po talaga impeachable yun. Kasi nga po, ang ano noon, ang grave threat po kasi, hindi naman po yan betrayal of public trust. Yung pagbabanta sa isang presidente, hindi po yan, Kung pagkasakuan, yung pong dala lang ng bugso ng galit, para po tayong ordinary tao, mga kababayan. Pag sa sobrang galit na galit ka, mapamabura ka, makakapagsalita ka ng hindi maganda. Kasi nga po, yung nangyari na yan, mga kababayan, bakit ba nakapagmura si BP Sara? Araw po ng hearing ng Quadcom noon at nandoon si Laika Lopez. Nung nandoon si Laika Lopez, pinipilit nila ng mga congressman na ituro si BP Sara kung sino ang nag-utos na sulatan ang COA. Ay sinasabi ni Sulaika, siya lang ang nagdesisyon. Kasi may decision making naman din po. Kasi chief of staff po siya ni BP Sara. Hindi po siya inutusan ni BP Sara na sulatan ng COA. Kasi nga po, hindi pa nga po final yung audit ng Office of the Vice President ng COA. Kaya sumulat sila na wag munang ibigay sa Kongreso ang mga dokumento dahil hindi pa tapos. At sinabi din po yan ng auditor na si Camora, mga kababayan. Kaya po nakontep si Laika Lopez dahil nga po si Franz Castro pinipilit iginikit nila na si BP Sara ang nag-utos na sulatan ang COA. Ay hindi po nila napaamin si Sulaika kasi ang totoo, si Sulaika lang talaga ang gumawa ng desisyon na sulatan ang COA na wag mo nang ibigay ang mga dokumento sa Kongreso, mga kababayan. Ngayon, ito naman si Risa Ontiveros ngayon, kung nag-iisip siya at matalino siya, kuno na senadora, kung hindi ba naman puno ng kulangot ang utak nito, hindi, alam naman niya sa utak niya yung grave threat o inciting to sedition, hindi naman po impeachable offense yan. Kasi nga po,
sa dapat yan ay isinampa ito sa RTC, mga kababayan. Kasi grave threat po yan, mga kababayan. 6 years lang po and below ang sentensya dyan. At bailable naman po yan. Sipin mo, ginawa nila itong ground para mapatanggal ang isang vice presidente dahil sa pagbabanta. Alam naman po nating lahat ng mga ordinaryong Pilipino, kaliwat kanan mo ang naririnig na mura dyan at mga pagbabanta. Di ba po, mga kababayan? Lalong-lalo na sa media. Tapos tinatanong ngayon ni BP Sara kung ito bang ground na ito ay impeachable. Ano po yan? Misleading po yan, mga kababayan. Kasi para pong pinapaalam mo sa buong Pilipinas na si BP Sara sa ganung kaso ay impeachable na. Kaya puro kulangot talaga ang laman ng utak nito ni Risa Ontiveros. Mabira lang si BP Sara, bibirahin niya talaga. Kaya nga sa sinermonan dito ni Chis Escudero at ni Pia Cayetano at pinapatanggal yung salitang yun, mga kababayan. Kasi utak kulangot po talaga ito si Risa Ontiveros. Halatang halata po na dilawan ito. Makikita nyo naman po dyan sa impeachment kung sino ang hindi pabor kay BP Sara. Maasahan nyo po sa pagtatanong nila, makikita nyo po yan. Boto po nila, ma-impeach si BP Sara. Sigurado na po yan, mga boto na yan. Kaya lang po, nahihirapan silang kunin ngayon ang 16 vote. Yan po, mga kababayan. O hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.